Magandang morning sa inyong lahat. Happy Easter Sunday. Ako pala pupuntang simbahan. Madali ang ligo lang yung gagawin natin kasi naghahabol tayo sa bus. Ayan na, tapos na. Walang sabon challenge. Dito, madali ang almusal. Dahil nung madali, lunok na lang agad. Wala nang uyang-uya. Pagkatapos kumain, toothbrush muna. Di bali na makalimutan lahat. Wag lang to. Saglitan lang yan. Isang mumug, tapos na. Good morning sa inyong lahat. Time check pala tayo. 5 AM in the morning. Maaga ako nagising. Sisimba ako ngayon. Kailangan maaga dito kasi syempre magbubas lang ako eh. Kailangan maaga. Kaya hindi pwedeng malate. Mamaya hindi na makaabot sa simba. Kaya tara. Dito ako sa kabilang daan. Dalawa kasi daanan ng ano namin dito. Ito sa kabila dumaan kasi mas maano dito. Mabilis. Sa mga gustong magsimba, kailangan talagang maaga. Siyempre wala pa mga ano. Wala mga kaming mga sasakyan. Kaya magbabas lang kami. Wala pang tao. Tahimik pa. Lakad muna tayo. Kailangan magsimba kasi special tong araw na to. Isang beses lang to sa isang taon mangyari. Magpakita naman tayo sa tahanan niya at manghingi ng pasalamat at tinubos niya yung mga kasalanan natin. Agad-agad pala may bus na kaya nakasakay na ako agad. Sa aming mga OFW talaga, ito lang yung pinanghahawakan namin. Kailangan makasimba, manghingi ng lakas para sa araw-araw naming trabaho. Parang walang buhay yung pagtatrabaho mo dito kung hindi mo siya tatawagin, hindi mo siya sasandalan. Pag dito ka sa ibang bansa, siya lang talaga yung sinasandalan namin ang pagsisimba lang, lalo na at malayo kami sa pamilya namin. Katulad sa akin, inuugali ko talagang pinipilit na makapagsimba kahit minsan sobrang busy at pagod sa trabaho. Kasi kumbaga hinahanap na rin ng katawan ko. Pakiramdam ko pagod na pagod yung katawan ko pag hindi ako nakapunta sa tahanan na sa simbahan. Lalo na manghingi ng pasalamat. Siyempre tayong may mga pangarap, dapat lalapit talaga tayo sa Kanya. Lahat sa Kanya walang imposible, magtiwala lang tayo. Malapit na pala ako makarating. Dito kasi kapag linggo, may mga nabibintang pagkain. Pagka hindi ka nakakain kasi sobrang aga, may mga pagkain dito. Ito naman yung mga nagtitinda dito. Dito sila malapit sa may gate sa simbahan. Iba't ibang klase ng pagkain ang pwede mo mabili sa kanila. Andito na pala ako sa loob ng simbahan. Maaga kaming nakarating, kaya hindi pa masyadong puno. Mamaya-maya konti, puno na to. Nag-uumpisa na pala. Sobrang dami ng tao. Puno hanggang labas. Kung titingnan nyo, parang maliit lang yung simbahan na to. Pero dun sa kabilang pinto, may mga extension pa to. Dito naman, si Father binibendisyonan kami. Alam mo bang pag dito ka na sa loob, unang mararamdaman mo ay ang peace of mind. Makakalimutan mo yung mga walang kabuluhang iniisip mo. At dito naman ang huling kanta ng misa. Kung titignan mo, halos lahat mga Pilipino yung nagsisimba dito. Iba't ibang lugar doon sa Pilipinas, pero dito nagkakaisa. Parang ang lahat ay magkakakilala. Bago pala matapos ang misa, ako'y may tatanong muna. Ikaw ba, nakapagpasalamat ka na ba sa Kanya? Huwag mong kalimutan, tandaan mo lagi na sa Kanya nakasalalay ang ating buhay. Tapos na pala ang misa, kaya ngayon kami ay lalabas na. Ito yung labas ng simbahan, sobrang dami ng tao pagkatapos ng simba. Halos di na ako makadaan. Nasa bus na pala ako, nagmamadali kasi may pasok pa. Medyo antok pa pero minsan lang to. Mundo!
Tidak ada keraja, tapi masuk nanti. Dito na ako. Kaya pahinga muna. Maya-maya papasok na naman. May pasok pa ako.